piggyback. Ano kapatid, ha? Praise the Lord. Pamaya mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you are blessed. You are Okay, dako mo tayo sa mga salita ng Panginoon. You are blessed. Okay. Praise God. So ang ating pong text ngayong hapon, mga kapatid, ay galing sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Hopefully nakikita nyo, no? Readable naman siguro, ano? Okay, so let's read this together, yung ating text, mga kapatid. Everybody, let's read it together. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then to us in keeping with God's will. Praise God. Hallelujah. So ngayon po ay part 3 na ng ating 4-part na lesson about biblical economics. And today we'll be talking about the principle of generosity, the principle of wisdom, and the principle of wealth. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon. Father in heaven, we thank you so much, Lord. Salamat sa privilege na ito na kami nagkatipon-tipon. Naramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Hinupo mo ang bawat isa at tinatagpo mo ang aming mga pangailangan, Panginoon. Kaya Lord God, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ikaw ang siyang magbigay sa amin. Increase our faith today, Panginoon. Increase mo aming mga pananampalataya nang sa gayon kami ay kumapit, manangan, Panginoon, sa kapangyarihan at katatagan ng iyong mga salita. Sapagkat pag nangako ka, tunay nga maaasahan at matutupad ito, Panginoon. Kaya Lord, i-bless mo bawat isa at lahat ng papuri pa salamat binabalik namin sa pangalan ni Hesus Kristo. Everybody say Amen! Amen! Sa mga masigabong palakpakan. Sabihin mo naman sa katabi mo ngayon na you're blessed to be a blessing. So for the past 2 Saturdays, ay dire-diretso po sa inyo ang pagtuturo patungkol sa biblical economics. Etong biblical economics, we are talking about money matters tungkol sa pananalapi, mga kapatid. Sapagkat hindi natin maiiwasan, kahit sabihin mong Kristiyano ka, kailangan mo ng pera. Hello? Hindi ka pwedeng magpanggap at magtagukro sa kabundukan. Sabihin mo, hindi, kamote lang, mabubuhay na ako. Tayo ngayon na nasa modern times na, mga kapatid. Kailangan natin na pera. Kaya nga sabi nila, di ba, ang pera may tao, ang tao walang pera. Ayan. Praise God. At ngayon daw, ang balita, nakita niyo na ba yung bagong 500, mga kapatid, nakita niyo na? Sa Pilipinas, yung bagong 500. Di ba yung lumang 500, malungkot si Ninoy, mga kapatid? Malungkot siya. Ngayon, kasama niya na si Cory, nakangiti siya. Hindi nga niya nabibiro. Diba? Magandang mensahe yan. Ibig sabihin, pag may kasama ka sa buhay, masaya, maligaya. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Praise the Lord. At sa ating bagong pera, ay meron pong Bible verse ilagay. Ayan, mapalad ang bansa na nagtitiwala sa Panginoon o sa Diyos, mga kapatid. Kaya maganda yan, magandang mensahe yan. Kung magiging ganyan ang ating bansa na lagi tayong kakapit sa Panginoon, kahit pa mayroong mga sakuna, mga kapatid, makakaasa tayo na naroon pa rin ang bendisyon ng Panginoon. Amen. So, pakiclick yan. At pala akong clicker. Huwag taga-click. Okay, tuloy. Sige, isa pa.
Okay, tinatin ngayon, the principle of generosity. Ito po ay preaching. Alam nyo kung ano yung preaching? Ito ay teaching at saka preaching. So kung meron kayong mga ballpen, mga pencil, o notebook, ay gumamit kayo sapagkat marami tayong mga titignang mga talata. Praise God. So anong unang principle? The first principle is the principle of generosity. Sabihin nyo nga, generosity. Sige, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, generous ka ba? Ayan. Ang kabaligtaran ng generous, mga kapatid, ay kuripot. Okay? Nang magkaiba ang kuripot sa masino. Yung masino, marunong siyang mag-alaga ng pananalapi. Ayan, sabihin, binabudget mo, merong mga nakalaan. Ano, iba rin naman yung waldas, mga kapatid. So pag sinabing generous ka, ikaw ay bukas palad sa Tagalog. Ayan. Yung palad mo ay laging nakabukas. Kapag ikaw naman ay madamot, laging nakatikom. Ayan. Napansin niyo ba, may nakita na ba kayong babying pinanganak na nakaganyan paglabas niya? Paglabas niya, nakaganon siya, mga kapatid. Wala, di ba? Karaniwan, nakaganon. Ayun. Yung palang nag-signify na kaagad eh. Yung ating pag-uugali na lagi tayong ganon. Laging sa atin. Pero nagtuturo ang salita ng Diyos na kailangan tayong maging generous, mga kapatid. Number 1 din natin, pakiclick. Okay. Ano ang sabi ng verse 2 na ating talata ngayon? Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Number 1, mga kapatid, sa principle of generosity, the Macedonians gave with overflowing joy. Hello? Ngiti nga kayo. Ayan, huwag yung ngiting mangungutang. Amen? Nangangiti na may kagalakan. Alam nyo, magbibigay na rin lang kayo, kailangan nyo may galak. Natutuwa ka kapag ikaw ay nagbibigay. Hindi lamang sa church ang tinutukoy ko. Pag nagtumulong ka sa kapwa mo, gawin mo ito ng may kagalakan. Hindi yung napipilitan ka. Ano? Mamimigay ka na rin lang, masama pa loob. O eto, sa'yo na yan, o. Sana mamatay ka. O, may na akong ganyan, mga kapatid. Sabi ko, sobra naman ito magbigay. Ano? Ay, abuloy ko na sa'yo yan habang buhay ka pa. Para bagang gustong sabihin na mamatay ka na sana, di ba? Huwag naman ganun, mga kapatid. Hello? Hello? Bato-bato sa langit ang tamaan, buti nga. Yan. Magbibigay ka kailangan with joy, may kagalakan. Hello? Can you say amen? Bakit ka may kagalakan? Sapagkat alam mo, kapag nagbigay ka, ang Diyos ang may utang sa'yo, mga kapatid. At kapag ang Diyos ang may utang sa'yo, babayaran na yan. Siksik, liglig, at umahapaw, mga kapatid. Ibubuhos ng Panginoon dito sa iyo. Can you say amen? Okay, pakiclick. Yan yung mga words dito ngayon. Napapansin ninyo? Nung nagbigay ba itong Macedonian Church, nung sila ba ay nagkaloob, mga kapatid? Sila ba ay nagbigay nung panahon na mayaman sila? Sila ba ay nagbigay nung sila ay maraming pera? Hindi. Ang sabi ng Bible, unang-unang description, out of the most severe trial. Minsan, mga kapatid, sa totoo lang, kapag may pagsubok ka, kapag may problema ka, mahirap magbigay. Hello? Sa totoo lang, kung may problema ka, lalo na ang problema mo pinansyal, ang hirap magbigay, ang hirap maglabas ng pera. Bakit anong una mo naiisip? Bakit dapat ko siyang unahin? Unahin ko na lang yung sarili ko dahil ako may pangailangan. Tingnan ninyo, ang Macedonian Church, sabi ng Bible, nung sila'y nagbigay, mga kapatid, out of their severe trial, nasa panahon sila ng pagsubok, nasa panahon sila ng problema, mga kapatid. Pansinin niyo yung scripture natin ngayon, merong baliktaran na nangyayari. Ano yun? Sabi, severe trial. Tapos the next word, overflowing joy. Tanong ko sa inyo, kaya nyo bang umindi pag may problema? Pwede, pero minsan pa kunwari. Kamusta nga kayo? Yung ngiti mo parang napipilitan. Pero sila, mga kapatid, dahil naunawaan nila, kahit may pagsubok, kahit may problema, pag nagbigay ka ng may pagkakataon sa iyong puso, ibabalik at ibabalik ng Panginoon ang pagpapala. Next word, extreme poverty. Sabi nyo nga, extreme poverty. Kahirapan.
Nabanggit ko na sa inyo na nakaraan, mga kapatid. Ako'y nagtataka. Matagal na ako nagka-pastor, mga kapatid. Nag-work ako doon kay Pastor Sulit sa Manila. Nag-work ako sa Baguio. Naku, mga kapatid, napansin ko kung sino pa yung mahirap, yung nagdarahop, talaga namang kawawa ang buhay, mapagbigay. Yes. Napansin niyo? Yes. Pero yung may pera, yun ang kuripot. Bakit kaya? Hindi talaga ako, nahihiwagaan ako. Hindi naman lahat, ha? Pero karamihan. Meron akong Bible study noon, mahirap pa sila sa daga, mga kapatid. Yun na nga, pag pumunta ka sa bahay, hanggang dito lang yung kanilang kesame, kaya nakanta kayo po. Pero after ng Bible study, mag-aabot yan, mga kapatid, pa 20 pesos, pa 10 piso. Sasabihin niya pa, umiiyak pa yun. Father Richard, pasensya ka na. Yan lang ang naibigay ko. Nag-Bible study ako, ang yaman, ang laki ng bahay. Ising ko walang binigay. Hindi talaga, hindi ko maubos maisip. Bakit ganun? Bakit kaya? Hindi ba? Tinan nyo ngayon ang Macedonian. Sabi ng Bible, yung mga Macedonians, they were in extreme poverty. They were in the midst of trial. Yet, they were able to give with overflowing joy. Amen. Hello? Amen. Praise God. At ano sunod? Wealth up in rich generosity. So, hindi pala excuse yun, mga kapatid. Hindi pala pwedeng excuse. Sabihin mo na, hindi kasi kawawa naman ako, naghihirap ako, wala akong maibigay para sa aking kapwa. Meron pa rin. Can you say amen? Meron pa rin pala tayong pwedeng ialay. Mamaya makikita natin, hindi lang pala pera ang pwede mong ialay para sa Panginoon at para sa iyong kapwa, mga kapatid. Can you say praise the Lord? Isa pa nga palakpak para sa Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each man should give what he has decided in his heart to give. Kung ano na pagdesisyonan sa iyong puso, ibigay mo, ipagkaloob mo, not reluctantly. Yes. Hindi yung napipilitan ka or under compulsion, pinipilit ka. Marinig mo, pag hindi kayo nagbigay, kayo ay lalamunin ng lupa! Eh, ikaw naman. Diba? Ayaw ng Panginoon magbibigay ka dahil sa takot. Yep. Kung hindi ano, sabi ng Bible, for God loves a cheerful giver. Dapat pag dumadaan na yung offering plate, mga kapatid, o yung ating, ano yung tawag niya, basket niya, o supot, o ano bang tawag niya dyan. Pag dumadaan dapat, hindi yung... Ha? O hindi ano? Woo-hoo! Can you say amen? Palapakan naman ninyo ang Panginoon. Nagkaroon kami ng gawain doon sa La Union, mga kapatid. San Fernando, La Union. Napakatindi ng pagkilos ng presensya ng Panginoon. Nagkaroon ng appeal, mga kapatid, about sacrifice. Yung preaching ng aming guest speaker from America. Alam nyo, hindi naman mayayaman yung mga Pilipino pastor eh. Patutuwa nga, kuminsan yung mga Pilipino pastors, hindi naman lahat ay umaasa na sana may tumulong sa amin sa abroad. Sana may magpadala. Sana may ganito. Pero nung time na yon, mga kapatid, kumilos ang presensya ng Panginoon. Makikita mo, Brother Rick, yung mga pastor, tinanggal yung kanilang mga relo. Hindi naman mamahalin. Minsan, nabili lang ata doon sa ali-ali, kung saan, sa Muslim ata, mga kapatid. Pero nilagay sa offering. Yeah. Yung barong na niregalo sa kanya, mamahalin, mga kapatid. Yung pinya. Ay, yung sa akin, santol. Makikita mo yung mga pastor, pagpasok, magagara yung suot. Paglabas, mga kapatid, naka-t-shirt na lang. Bakit kumilos ang presensya ng Panginoon? Yung iba tinanggal yung mga belt, mga kapatid. Yung pantalon hindi na, okay? Meron pa akong pastor na kakilala, ibinigay niya yung kanyang shoes. Yung isa namang pastor, alam ko, mga kapatid, alam niyo, pumunta siya ng conference. Doon sa conference, nagbebenta siya ng kung ano-ano. Sabi ko, pastor, ba't nag-ibenta ng ganyan? Sabi niya, pastor, para may pang-uwi ako na pamasahe. Kaya sa awa ko, bumili ako, mga kapatid. Hindi ba? Kesa naman nang hihingi siya, nagbebenta para makauwi. Di ba ganda yun? Amen. Oh, pero alam niyo siya, mga kapatid, ang ginawa niya, yung pinagkakitaan niya, sa sobrang paghipo ng Panginoon sa kanya, ibinenta niya, mga kapatid. Nung palabas na kami, sabi ko, kamusta brad? Sabi niya, hallelujah. Isa pamigay ko. Isa pamigay ko. Ha? Wala nakakalam, ayaw niya ipaalam na ibinigay niya, ino-offering niya lahat yon. Pero siguro sa loob-loob ng isip niya, patay kang bata kapag alakad ako pauwi. Pero alam niyo, mga kapatid, nagulat siya. Merong na-touch, mga kapatid.
Yan. Binigyan siya ng pamasahe, hindi ng pamasahe. Sobra-sobra may pampasalubong pa. May pambili pa ng hopya, mga kapatid. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sige pa. Yan. Ano pa? Sunod na kapatid. The widow woman giving out of need. Again, ito ang another example natin. Sige, pagtuloy. Text natin. Anong scripture dyan? Yan. And as he looked up, Jesus saw the rich putting their gifts into the temple treasury. Kasi nung unang panahon, mayroong parang basket na may butas. Alam niyo, di ba no? Pag magpunta ka sa simbahan, magpupulog ka rin sa parang, anong tawag dyan? Offering tingi na may box, na may butas, na parang alkansya. Di ba? Magpupulog tayo ng gano'n. Meron nun sa temple, doon sa Jerusalem. Kaya yung mga tao, yung mga mayayaman, mga kapatid, lalabas sila kayo ng mga mga pera. Sabi ng Bible, and Jesus, he also saw a poor widow put into very small copper coins. Sino may copper coins? Wala? Okay. Nagugulog siya mga kapatid ng mamera, kung sa atin pa sa Pilipino, si lapu-lapu, lang siya lapu-lapu. Diba, hindi nyo pinapansin yun, ano? Pag inabutan ka ano ba naman ito? Hinahagyo na kasi parang walang kwenta. Sagaan pa lang eh, medyo ano ka na, nagududa ka na, walang ano to, walang silbi. Pero yung babaeng ito mga kapatid, yun ang kanyang hinulog. Nanonood sila kasama yung mga disciples. Siguro yung mga disciples na i-imagine ko. Dito man ang offering ko. Na yung mga mayayaman mga kapatid. Ang ito natin. I tell you the truth, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. All these people gave their gifts out of their wealth. Silang lahat, nagkaloob sila galing sa kanilang kayamanan. But she, out of her poverty, put in all she had to live on. Ibinigay ng widow na ito mga kapatid, ang lahat na, yung buo niya ng kabuhayan, yun na ang last money niya. Pagkatapos nun, wala na. Pakiklik. The rich were giving out of duty and they could afford to give. Hindi lang yung mga rich, di ba? Kung minsan umamin tayo, pati ako kasama dyan. Minsan nagbibigay tayo, bakit? Kaya natin magbigay eh. Out of duty, out of obligation. Nako, ang income ko ngayon is 5,000. So, ibig sabihin, ibigay ko kay Lord 500. O Lord ha, yan sa iya namin. Ibigay na ako ha. Basta. Nahihirit. Hindi nyo mga kapatid. Diba? You gave what? Out of duty. Kasi kailangan mong ibigay eh. Diba? Kasi yun ang share ni Lord, kaya dapat ko itong ibigay. Pero tandaan nyo mga kapatid, pakiclick yung next. Yes, amen. The widow gave everything she had. Lahat na yon, todo na mga kapatid. Wala nang bawian yun. Ibinigay niya lahat, hindi lang yung duty niya, hindi lang yung obligasyon niya, hindi lang yung kailangang ibigay. Kung hindi, she gave all. Ang ganda ng awit kanina, I will give you all, I will give you all. If all is what you ask of me, I will not withhold. Madaling awitin, di ba? Pero pag hiningi kaya ni Lord, kamusta? Hello? Hello? Tuloy. Tingnan natin. Ito may lesson dito. Meron pa. Oh, masyadong maraming isa. Nawala tuloy. Ayan, okay. Her gift was not the same amount. Ito, tandaan nyo ito. Importante ito mga kapatid. What you give may not be the same amount as the person beside you. Okay? Kasi minsan parang naaawa tayo sa ating sarili. Bibigyan tayo. Magkakalapit naman tayo dito. Nasigip yung ating simbahan. Kaya no choice ka. Kaya yung iba, pag nagbibigay talagang tinatago niya talaga. Walang kopyahan, parang gano'n. Siguro naman ang gusto lang nila privacy, di ba? Para at least hindi makita, para naman hindi isipin na mayabang ka. Alam namang, hallelujah. Kasi tinatago mo para ayaw mo makita ng iba.
Pero minsan, pag napansin mo, di ba, uy, medyo ano na, orange siya. Ako, ano daw? Yung parang purple daw. Transparent. Ito, ulit natin. Her gift was not the same amount. Tandaan nyo ito mga kapatid. Kapag kayo ay nagbigay sa Panginoon, hindi tayo pare-parehan ng binibigay. Yes. Right. Huwag kang mainggit doon sa kapwa mo. Huwag kang mainggit doon sa malaki, maliit, magbigay. Wag. Do not compare yourself with other people. Can you say amen? Ang mahalaga, but her sacrifice was greater. Oo, milyon ang binigay ng mga mayayaman. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Halimbawa, ang income ko, 1 million. $1 million a month. So Lord, sana matotoo. Hallelujah. Hindi mo masama mangarap, di ba? Yes. Pag ako nagkaroon, di ko kayo share. 1 million. Ngayon, nag-offering ako, mga kapatid. Ha? Nagbigay ako ng $100,000 sa church. Malaki o mali? Million. Tama. Malaki. Para sa'yo. Para sa'yo. Malaki yun. Yeah. Naintindihan niyo, mga kapatid? Pero sa Panginoon, hindi tama ang binigay ko. Naintindihan niyo, mga kapatid? Yes. Hello? Amen. Kasi kailangan proportionate saan? Doon sa income mo. Yung binigay ko, wala pang sacrifice doon. Yeah. Right. Hello? Amen. Hello? Amen. Okay, di ba sa inyo? 100,000 yun na. Oh, eh siya, ang income niya 10 piso lang. Ang binigay niya, 5 piso, mga kapatid. Sa palagay nyo, sa inyo, sinong mas malaki? 100,000 o 5 pesos? 5 pesos. Hindi lang. Common sense muna. Mathematics. Anong mas malaki? 100,000 o 5 pesos? 100,000. Common sense. Mathematics. Amen. Pero sa mathematics, sa biblical economics ni Lord, hindi. Yung 100,000, butal ko lang yun. Tira-tira ko lang yun. Pero yung sa kanya, sakripisyo na yun. Kalahati na ng buhay niya ang ibinigay niya. Palapakan na natin ang Panginoon ng Panginoon. This is a lesson for us to learn. Kasi minsan, nahahawa tayo. Lord, nakakahiya naman yung bibigay ko, napakaliit. Huwag kang mahiya. Kung yan ay sakripisyo at galing na yan sa puso mo, nakikita ng Panginoon, mga kapatid, the Lord will bless you. The Lord will give you abundantly. Can you say amen? Next tayo, number 3. Click ulit. The Macedonians gave beyond their ability. Sila'y nagkaloob higit pa doon sa kanilang kakayanan. Kasi tayo, may kanya-kanya tayong kakayanan, di ba? O halimbawa, ang pera mo is 100. Yan lang ang income mo, mga kapatid, 100 lang. May mga budget na yan, di ba? Okay, itong $10 para sa ganito ito. Itong 20 para sa ganito. So, ibig sabihin, pinag-ano mo na yan, pinaghati-hati mo na, binudget mo na, may konti kang extra. Para saan? Tsaka baka sakali may pangailangan, baka sakaling makatulong ako, meron ka ng budget. Yun yung abilidad mo na ibigay. Example, ang extra mo lang sa $100 ay $10. Yun lang yung kakayanan mo na itulong sa ibang tao. Can you say amen? Ano naman yung ibig sabihin? Yes, Ito, amen. medyo mathematics tayo ng konti. Alam kong lahat tayo, ang paborito natin, recess. Nasa high school tayo. Di ba? Parang ako, sa recess. Kapatid. Di ba? Ayan. So, eto ngayon, yun lang kakayanan mo magbigay eh. Yun lang ang kaya mong isacrifice. Pero ano ang ginawa ng Corinthians? Sabi ng mga taga-Macedonians, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Ang ibig sabihin niyan, yung kanilang $10 sana na ibibigay, hindi lang $10 ang kanilang binigay at inulong sa kanilang kapwa, mga kapatid. Kung hindi, higit pa ron. Can you say amen? Amen. Kaya tama yung sabi ng isang mga ngaral eh. Sabi niya, there are times you will be asked by the Lord to give a sacrifice, something that will hurt you deeply. Hello? Amen. May mga panahon kakausapin ka ni Lord. Ganda yung testimony kanina ng ating kapatid. Di ba? May mga panahon. Alam mo, wala kang kapasidad na ibigay yun, di ba? Wala kang kapangyarihan na ibigay yung hinihingi sa iyo sana.
Pero dahil nandoon sa puso mo na, Lord, I want to help, I want to give beyond my ability. Can you say amen? May mga panahon kailangan mo magkaroon ng seed faith. Yes. Can you say amen? Amen. Seed faith ito, Lord, masakit ito. Lord, parang mahirap yung hugutin. Can you say amen? Nalala niyo si Abraham, di ba? Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Kaya nga sabi ko sa inyo, madaling umawit eh. Oh, I will give you all. Sabi siguro si Abraham umawit-awit. I will give you all. If all is what you ask of me, I will not withhold. Biglang nagsabi si Lord, ialay mo yung anak mo. Lord naman. Isipin mo, nag-iisang anak na nga lang, ihingin pa ni Lord. Sabi niya siguro sa Panginoon, Panginoon, ano ka ba naman? Naghintay ako na matagal, tapos ngayon hihingin mo pa. Di ba kayo nga mag-isip? Ang tagal siya naghintay, tumanda na nga lang bago nagkaanak. Nung nagkaanak, biglang babawiin ni Lord. Lord naman, para ka naman nagbibiro. Di ba? Kung ako yun, sabihin ko, para ka naman nanadya, Panginoon. Pinaghintay mo ako na matagal, tapos babawiin mo. Sakit naman mo na. Saan hindi ka naman binigay? Pero wala kang mababasang ganun ang sinabi ni Abraham. Can you say amen? Inaumagahan, sabi ng Bible, kinuha ka ganyan, Isaac, magano ka na, magbihis ka. Kumuha ka ganyan siya ng kahoy, mga kapatid, pang-alay. Dala na yung kutsilyo, mga kapatid. Pero naniniwala ako, medyo mabigat yung paa ni Abraham. Inisip siguro niya, Lord, ano kaya mangyayari? Ha? Can you say amen? Pero ano nangyari, sabi ng Bible, nung matest ng Panginoon ang kanyang pananampalataya, nakahiga na raw si Isaac, mga kapatid, nakataas na yung kanyang kamay. Biglang dumating ang anghel, hinawakan yung kamay niya. Abraham, wag mong ituloy. Bakit? Nasubukan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ikaw, pananampalataya. Wala pa kanyang malakas ang Panginoon. I tell you, kaya nga sinabi ko sa inyo, meron tayong 90 days challenge. Subukan mo ang Panginoon. Can you say amen? I-try mo siya. Tandaan nyo, hindi si pastor ang nagkapasubok sa inyo. Ha? Pag ako subukan nyo, mabibigo kayo. Pero pag si Lord ang inyong susubukan, sabi ng Panginoon sa Malakay, chapter 3, prove me now. Subukan mo ako ngayon. Pag hindi ko binuksan ang durungawan ng lawit-langit para sa iyo pagpapala. Can you say amen? Some give what they can afford. Tuloy. Others give less than they can afford. May mga nagbibigay, yung binibigay nila, yung kaya nilang ibigay. May mga nagbibigay naman, mas mababa doon sa kaya nilang ibigay. Pero, like, the Macedonians gave beyond their ability. Can you say amen? Amen. Praise God. Pinapawisan ba kayo? Mainit ba? Medyo nag-init kayo, magandang sign yan. Hello. Kagabi, nag-post ako, noong nakaraang gabi, nag-post ako mga kapatid. Merong isang writer na nagsabi siya ng ganito. Minsan pumunta sa doktor, di ba? Ano gagawin ng doktor sa'yo? Sabi mo, Dok, may masama ako nararamdaman. Gagawin ng doktor, halika rito. Tusukin yung tiyan mo, Tinusutin mo, Parang ako, nung nabato ako mga kapatid dito. Ha? Sabi ng doktor, masakit ba? Di pa nga lumalapag eh. Masakit na eh. Diba? Ano sabi ng doktor? Ito yan. Bakit niya pinoprobe yun? Bakit niya tinutusok-tusok yun? Kasi pag normal ka na tao at wala kang karamdaman, hindi yun dapat masakit. Yes. Unless na talagang sadyain niya na saktan ka. Diba? Right. Pero yung ganunin ka lang ng konti at ibig sabihin may problema. Sabi ng writer, ganun din daw tayo kung minsan sa church. Kapag nabanggit na yung finances, ano na pag pera, at medyo nag-i-preach na yung pastor, at nag-react ka, isa lang ang ibig sabihin yan. Kailangan mo na yung great physician. Kasi walang pangalan ng Panginoon. Okay, tuloy. Sabi ni C.S. Lewis, I do not believe one can settle how much we ought to give. Ibig sabihin, wala tayong pwedeng ilagay na amount eh. Kasi may magtatanong, Pastor, magkano ba dapat kong ibigay? Wala tayong pwedeng ilagay na amount. Kasi again, it depends on how God is blessing your life. Hindi mo ba yung sabihin, dapat pare-pareha, dapat pantay-pantay? Hindi. It depends upon what God is giving you and what God has given for your life. Anong sabi niya? I am afraid that the only safe rule is to give more than we can spare.
Isa pa nga palakpak para sa Panginoon. Okay, sige. Sige pa. The Macedonians believed giving was a privilege. Ito, dito ngayon nagkakatalo ko minsan, mga kapatid. Ano ba ang pagbibigay? Ito ba'y trabaho? Pabigat? Sakripisyo? Pang-asar? Ano ba talaga ito? Natin. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. It is a privilege. Isa pong pribilehiyo na makapagbigay tayo. Isa pong pribilehiyo na tayo ay makapag-share sa kabigatan, sa burden, mga kapatid. Kung meron na kailangan, maibsan man lang ang kanilang pangailangan. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. It is a privilege. Bakit ko sinabing pribilehiyo? Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Alam niyo kung bakit pribilehiyo ang magbigay, mga kapatid? Dahil nauna na ang Panginoon natin na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid. Ang pinaka-precious gift sa lahat, hindi ipinagkait ng Panginoon, kung hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sapagkat tayo, mga kapatid, noon ay baon sa utang. Ano yung ating utang? Ang ating utang ay kasalanan. Tayo ay baon sa kasalanan. Pero salamat na lang, merong Diyos. Nakita ang iyong kalagayan. Nakita niya, mga kapatid, ang iyong kinasasadlakan. At ang sabi ng Panginoon, kailangan kong bayaran ang kanilang pagkakautang. Kailangan makalaya sila mula sa kasalanan. At bibigyan ko. Hindi lang yun, mga kapatid. Saan ka nakakita na binayaran na nga yung utang mo, bibigyan ka pa ng buhay na walang hanggan. Siya lang yun, mga kapatid. Siya lang yun, mga kapatid. Siya lang yun. Ang Panginoon na ang maaaring nakagawa. They did not see giving as a duty or a chore, but as a privilege. Meron kaming awit noon, nalala ko nung kami mga young people pa. Privileged people, hindi village people ah. We are privileged people to feel God's Spirit in such a beautiful way. The victory is ours just for the asking. We are privileged people because Jesus cares. Tayo ay mga tao na may pribilehiyo, mga kapatid. Yes. Ha? Para kang tao ba na hindi ka dapat makapasok sa clubhouse? Wala kang karapatan, wala kang key. Bakit? Kasi hindi ka naman mayaman eh. Napansin nyo sa Hong Kong, may mga clubhouse dito, di ba? Kapag ka hindi ka membro, hindi ka pwede pumasok. Makakapasok ka man kung kasama mo yung amo mo dahil siya membro ng clubhouse na yun. Pero ang Diyos, mga kapatid, meron siyang clubhouse, ang tawag heaven. Ha? Anong ginawa ni Lord? Hinanap niya ba yung mga mayayaman, yung mga may kaya? Hindi. Hinanap niya yung abang katulad natin, yung walang kwentang katulad natin, makasalanan, marumi, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, eto, babaguhin ko ang buhay mo, bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Eto, ang susi sa clubhouse, pwede ka nang pumasok. Lahat ng benepisyo, pwede mong magamit. Si Pastor Godfrey, mga kapatid, nagtrabaho siya ron sa The Vineyard, yung kanyang amo. Nung bago siya ron, pupunta siya ron sa clubhouse. Meron kasi nga doon yung mga exercise, diba? Gym, gym, salamat. Nalibasan tayo nag-gym eh. Okay. Tapos siya ron, tapos may mga weights. After ng ilang weeks, mga kapatid, may lumapit sa kanya. Sabi nung guard sa kanya, I'm sorry, you cannot use this facility. Sabi niya, why? Why cannot use? We live here also. Sabi sa kanya, well, even if you live here, you are not the owner of the house. Masakit pa, pero sabi sa kanya, you are domestic helper. Masakit yun, kapatid, no? Dahil basta ako'y domestic helper na ako. Karapatan! Ipaglaban! Pero ang ending, mga kapatid, hindi niya pwedeng gamitin. Pero ang Diyos, mga kapatid,
kaya domestic ka o hindi ka domestic, Yes. o local ka o foreign ka, pag binigyan ka ng Diyos ng karapatan, sabi ng Bible, He will give everyone who believes in Him has been given the privilege to be called the children of God, mga kapatid. Ngayon, tayo yung mga anak na ng Panginoon, may kay ka na, may karapatan ka na, makakapasok ka na sa Kanyang kaharian. Palakpakan natin ang Panginoon sa inyo. Hallelujah! Yan yung ating mga bagong baptized, mga kapatid. Kahit na medyo malamig-lamig kanina yung tubig, ay talagang masaya ang aming baptism. Can you say praise the Lord? The Lord. Kung tuwa ba kayo, meron tayong mga bagong baptized. Iwan kami naman sila, palakpakan nyo naman. May pray na kayo! Ha? Pwede ka na lumapit kay tatay, daddy. Huwag kang mahiya. Request ka lang. Okay, tuloy. Okay, doon natin kasi. Okay. The Macedonians. Oh, ano nga? Balik. Bukas na, bilis. Oh, sige, para. Tama. Click. Number 5 na tayo. Okay, tama pala yan. Sorry. Ayan, the Macedonians gave more than money. Kasi ating iniisip minsan, pag sinabing finances giving, pera ka agad. Diba? Pag sinabi ng pastor, magbigay tayo! Kaching! Ano niya, yung cashier, di ba? Kaching! Ganun yun eh. Ha? Hindi. You can give not only your money. Can you say amen? Yun natin. Yung scripture natin. And they did not do as we expected. Actually, na-surprise sila Pablo eh. Na-surprise yung mga apostol ng Panginoon. Nung nagbigay ang mga Macedonians, sabi nila, but they gave themselves first to the Lord. Yes. Alam nyo kung misa ito? Ito kasi ang misteryo dyan. Bakit pa yung mga tao willing silang ibigay, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon? Kagabi lang, nakarang gabi, binabasa ko yung The Restricted Zone na sulat ni Pastor Steve Willoughby. Nagkaroon sila noon ng fundraising sa Singapore, mga kapatid. At sabi niya, ang isa sa testimony niya, ito makinig kayo, ito, challenge ito sa atin. Ano? Kasi nung sila lumipat na ng simbahan, dati ang kanilang church, sabi, ang description ni Pastor Willoughby, sa lugar doon sa Singapore na talaga namang pupuntahan mo pa at hindi ganong kilala at talagang tago pa sila noon, kaya nag-pray siya, sabi niya, Lord, gusto kong pupunta kami, doon kami sa Chinatown lilipat. Nagkaroon ng challenge sa church, mga kapatid, magkakaroon tayo ng pagbibigay, sacrificial giving. Meron tayong isang kapatiran. Hindi lang niya sinabi yung pangalan kasi ayaw ipasabi ng tao. Sabi ng kapatiran, Pastor Willoughby, I want to make a pledge. Alam niyo kung yung pledge niya? Kasi yung amo niya, nag-finish contract na siya. Hindi pa rin binibigay yung pera niya. Kaya ang sabi niya, Pastor Willoughby, I will give 2 months of my salary kapag yung amo ko binigay na yung pera. Yun ang kanyang pledge, mas. Nako, talaga namang napakatindi. Imagine niyo, ilang buwan lang naman yung sahod niya dapat niya makuha. Magkano ang sweldo sa Singapore, di ba? Mababa lang. Sacrifice talaga, mga kapatid. Kaya sabi ni Pastor Willoughby sa kanyang book, Restricted Zone, nung dumating na, mga kapatid, sa offering, nakita niya rin sa envelope, nandun, malulutong na mga bills. At alam mo, sabi niya, Pastor Willoughby, umiyak siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, ang taong ito, sinacrifice niya. Samantalang ako nagsi-self-pity. Kasi kinausap siya ng Panginoon eh, meron siyang savings. Sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mong pumunta sa Chinatown? I-sacrifice mo yan. Eh, sabi niya, Lord, pag-retirement ko yan eh. O, bahala ka. You want to go into the restricted zone? Yung restricted zone sa Singapore, yun yung financial district. Pagpapasok kayo doon sa Singapore, may kotse ka, magbabayad ka, malaki ang bayad sa toll gate. Pagpapasok ka na parang central, pagpasok mo ng central, magbabayad ka. You have to pay the price. At nung makita ni Pastor Willoughby, sabi niya, Panginoon, nakakahiya ito. Etong kapatiran, nagkatrabaho bilang katulong, sinacrifice niya. Kaya umiyak daw siya ng umiyak sa Panginoon. Sabi niya, Lord, wala pa pala yung pagbibigay ko. Can you say amen? Amen. Kasi kung minsan, di ba, nagyayabang tayo na, Lord, dami ko na nagbigay sa inyo, laki-laki. Pero pag kinumpare mo doon sa mga tao na walang kakayanan sana magbigay, but they give out of love for the Lord, that is nothing, mga kapatid. Palapakan natin ang Panginoon.
True giving comes by giving ourselves first, then our stuff. Hello? Ang tunay na pagbibigay, ibigay mo muna yung sarili mo kay Lord. Amen. Alam niyo minsan bakit mahirap magbigay? Kasi hindi mo pa naibigay yung sarili mo. Dito. Mahirap ibigay yung pag-aari mo. Pero pag sinabi mo na, Lord, I surrender ko. Ngayon, na-realize mo na, wala kang pag-aari. Bakit? Manager ka lang. Palapakan nga natin ang Panginoon. Tapos tayo. Next. So, let's look at some advices from Solomon. Second principle tayo, mag-i-end na tayo. The principle of wisdom and wealth. Bibigyan ko kayo ng mga principles galing kay Haring Solomon. Baka nag-doubt kayo mga kapatid, si Haring Solomon ang isa sa pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Hello? Hindi lang pinakamayaman, pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Kaya meron siya mga advices sa atin. Sino gustong yumaman? Sino gusto maghirap? Wala. Sino siya natutuwa pag wala kang kinakain? Sino sa inyo masaya pag nakikita mo yung anak mo nakaganon? Sa tapat ng Jollibee, mga kapatid. Anak, mabuti yan. Maganda ang maging mahirap, anak. Malapit tayo kay Lord. Oh? Diba? Ngayon, tanong, kalooban ba ng Diyos tayo pagpayamanin? Yes! Kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Ano tingnan? Number one, the principle. First natin ay honor and blessing. Gusto mo ng blessing? You have to honor first. Amen. Hindi yung honor, hindi yung honor na first honor. Ito, natin yung text, yung scripture. Ano sabi ng scripture natin? Okay, basa. Lahat. Honor the Lord with your wealth in the pursuits of your heart. Then your heart will feel overflowing, and your vats will bring over into your mind. Okay, gusto mo ng blessing? Amen. Sinong gusto ng barns overflowing? Amen. So, may barns na eh. Wala na. Sige, yung bank na lang, pantatin. I-modernize natin. Gusto niyo yung bank account niyo overflowing? Sige. Nakwento ko naman sa inyo na minsan ang yabang-yabang ko, nakanekta ako mga kapatid, nakapila ko sa Bank of East Asia. Yabang-yabang ko, may dala akong cheque mga kapatid, worth $5,000. May matanda sa udahan ko, ako, ang bago niya, ang dumi-dumi ng damit. Masawero naman. Binuksan niya yung kanyang libreta, sister, pagbukas, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sa akin, 3 0 lang. Alam siya, ang yabang natin eh. Nakalitay ka lang, feeling mo, rich ka na. Diba? Pero sa akin, huwag kayong mag-doubt, rich talaga. Kaya lagi ang nag-ibiro ni Sir G, pagka binibiro ko siya, sabi ko, okay ba, okay, may forma ko. Ay, feeling. Diba? At least man lang kahit sa feeling, rich, di ba? Napakalaman natin ang Panginoon. Pero mas maganda, kapatid, hindi lang sa feeling. Talagang may matudukot ka. Hindi ba? Hindi yung parang naiinggit lagi na kawawa naman ako, lagi ka na lang ipiti party, puro doy ako, pobring makaluluo. Ang team song mo, no read, no write, paano lang ngayon ang buhay ko. Anong team song mo? Isang kahig, isang kahig. Ay, yung iba nga sa atin, di ba? 5 kahig na, wala pang matuka. Pinapatawa ko lang kayo para hindi kayo matulog. Ulit tayo mga kapatid. Okay. The first lesson we learn is honor the Lord with our first fruits. Yun yung tithes, mga kapatid ang tawag. Pag ang first fruits sa Bible, anong sabi ng Panginoon? Honor the Lord with your wealth. Again, the principle of what? Giving and receiving. Gusto mong tumanggap? Magbigay ka. Yes. Gusto mong yumaman? Amen. Magnegosyo? Mamumuhunan ka muna. Right. Correct? Yes. Maswerte ka, papalat kang tao na nagkaroon ka ng business, wala kang ginastos. Bihira yun. Mamaya makikita niyo yung principle, isang principle dito, na hindi bali ng paunti-unti kang kumikita at wastong paraan mo kinikita ang pera mo at iniipon mo kaysa sa mandadaya ka. Mamaya makikita niyo yung principle na yan. Importante yan. Okay. So, next tayo.
The blessing of the Lord brings wealth. Wow. Kanina sinabihan niyo yung katabi niyo, di ba? You are blessed. Sabihan mo nga ulit, sabihin mo, the Lord bless you. Okay. Hindi lang. Ako kayo excited. Pag sinabi mo, the Lord bless you. Tingnan nyo ha. The blessing of the Lord brings what? Pag pinagpala ka ng Diyos, hindi lang yung pinagpala ka ng tuwing. Sabi ng Bible, pati ano? Tuwing. Pati dito. With wealth. The blessing of the Lord brings wealth. Paki-click. Ito, Bible study na ito. Bible study ha. Tuloy tayo. What does God's blessing bring? Yes, wealth. Kayamanan, mga kapatid. Pag pinagpala ka ni Lord, may kasamang kayamanan yun. Hindi lang spiritual. Kasi yung iba sabi nila, hindi pa pag sinabi mong the Lord bless you, spiritual blessings lang. Oh, spiritual lang. Kaya ito, wala kami makain. Spiritual lang. May mga panahon nagka-fasting tayo. Kailangan yun. Okay? Yes, amen. Pero kung buong buhay mo nagka-fasting ka, maaga tayo magkakapit tinapay niyan. Diba? Hindi pwede kasi kailangan mo mabuhay eh. Kaya nyo mga kapatid. The blessing of the Lord, what? It brings wealth. May kayamanan eh. O, tinan nyo ha, nag-start tayo mga kapatid. Oo, maliit na yung ating church. Pero kahit pa paano, tinan nyo, pinagyayaman tayo ng Panginoon. Meron tayong mga kagamitan mga kapatid. Diba? O, paunti-unti, di ba? Yes. Pero ano, basta tamang paraan lang. Huwag tayong mang-hold up dyan. Anong gawin natin? Hindi kailangan ng mga kung ano, mga gimmick na pagpunta-punta ka ron, magdada kang ano, mga kapatid, mawawala kayo sa ina. Pray to Lord. Bigay kayo kay Lord. Ayaw mabigay, sige, sa impyerno ka, ayaw mabigay. Kailangan gawin yung ganun mga gimmick. God can bless us here. God can bless your jobs. God can bless your employers. Ang limitasyon kasi sa atin eh. Di ba? Parang feeling mo kasi pag mahirap ka, spiritual. Wala sa Bible yan. Yes. Wala sa Bible yan kasi parang naituro sa atin, pagka naghihirap ka, malapit ka kay Lord, talaga namang hallelujah. Although may danger, di ba? Nakita natin, sa ating first lesson, nakita nyo, lesson 1? Money is what? Dangerous. Mapanganib siya. Kaya kailangan pag-aralan mo yung principles ng Word of God. How to handle money wisely. Can you say amen? Amen. Nag-aaral. Okay, next. Ano ang bonus? Sabi ng Bible, pag binless ka ni Lord, may wealth, may kayamanan na kasama eh. Ano ang bonus? He adds no trouble with it. Ano lang, may mga mayaman, di ba? Marami akong kilala, may mga kilala akong mayaman, mga kapatid. Walang kaligayahan. Si John D. Rockefeller, isa sa richest man sa Amerika. Dami niyang pera, mga kapatid. Nagkasakit siya. Nalimutan ko yung pangalan ng sakit niya. Lahat ng buhok sa katawan niya nalagas. Lahat. Ang pwede lang niya kainin, alam niyo ano? Crackers at saka gatas. Mga kapatid, para saan? Na milyonaryo ka, ang kakainin mo lang, crackers at gatas. Diba? Kaya nga, sabi niya sa kanyang memoirs, sabi niya, mabuti pa nung ako'y mahirap eh. Di ba? Kahit ano, pwede mong kainin. Ngayon, bilyonaryo ka, ang makakain mo lang, crackers at saka gatas. Alam niyo mga kapatid, bigla niyang binago yung kanyang buhay. Sabi niya, Panginoon, nakipag-deal sa ng Panginoon, pag ako pinagaling mo, magbibigay ako. Hindi ako magiging greedy, Panginoon. At alam niyo, sa awa ng Diyos, pinagaling siya. Kaya nagkaroon ng John D. Rockefeller Foundation. Siya nagtayo nun. At magmula noon, monthly nagpapatayo na siya ng mga simbahan, mga kapatid. Nagpatayo siya ng mga orphanage. Nagpatayo siya ng mga para sa edukasyon ng mga kabataan. Bakit? Nakita niya eh. The more you hoard, the more you're not happy. Nakita niyo mga kapatid. Gusto mo payamanin ka ng Panginoon? Be generous. Maging generous ka. Magiging daluyan ka ng blessing ng Panginoon. At pag pinagyaman kayo, huwag naman kayong yumabang. Diba? Ito mga kapatid, observation ko lang. Napansin ko to, hindi naman lahat, ano. Kaya lang may mga tao ko minsan na dating mahirap, biglang yumaman na ba, yung feeling na eh. Hindi na malapitan. Huwag naman gano'n. Kaya, hindi ito, bakit sinasabi ito? Kasi pagyayamanin kayo ng Diyos eh. Baka naman malimutan niyo na si Pastor G.
Diba? Nasa Amerika ka na. Sino yung Pastor G na yan? Di ba alam? I can't remember him. As may accent pa. What kind of a name is Gabe Buchanan? That's an American. Huwag niyo kalimutan. Can you say it? Ganon din sa atin, Life Joy Church. Huwag natin kalimutan yung pinanggalingan natin. Pag pinayaman ng Panginoon ang gawain, huwag natin kalimutan. Saan tayo nagpasimula, mga kapatid? Actually, you read Deuteronomy, nagbigay ng warning ang Panginoon sa Israel. Sabi niya, baka naman pagpasok ninyo sa promised land, bigla na ninyong isipin dahil may mga ari-arian na kayo. Iisipin nyo dahil talagang matalino ako, kaya ako pinagyaman. Dahil talagang magaling ako sa negosyo, kaya ako yumaman. Sabi ng Panginoon, at malimutan ninyo ako. Huwag natin kalilimutan. Amen. Say amen. Amen. Na ang Diyos ang source of all blessings. Okay, tuloy tayo. Number 2. Ito na. Naunahan ko tuloy sa aking kwento. Okay. Ito ang second na lesson sa atin. Ano yun? Humility and the fear of the Lord. Pag akong baba ka lang ka, hindi naman kailangan maging maere tayo eh, di ba? Totoo lang, yung taong mayabang nakakasar, no? Kasar kasama. Mag-ikwento ko pa lang eh. Alam mo yung lolo ko, matindi lolo ko. Alam mo yung tiyuhin ko, mas matindi ang tiyuhin ko. Hindi ka makapasok, eh, no? Di ba, mama? Lahat mas magaling sa'yo eh. Huwag tayo maging ganon. Humble lang. Can you say amen? Okay, tuloy. Let's scripture natin. Humility and the fear of the Lord brings what? Wow! Hindi pala pinagbabawal ng Panginoon na maging mayaman ka eh. Na maging marangya ka eh. Kasi humility and the fear of the Lord brings what? Wealth. The blessing of the Lord brings what? Wealth. Yes. Ayan. And honor, gusto mo ng honor? Gusto mong kilala ka? Sikat ka? Magpakumbaba ka. Ayan, yung aking pastor noon, si Pastor Joshua Tabata, paborit niya ito eh. Sabi niya, Richard, the way going up is the way going down. The way going down is the way going up. Una, nako-confuse ako yan. Going down, up and down. Naunawaan ko lang later on. Gusto mong itaas ka ng Diyos? Amen. Gusto mong ibagsak ka? Magpayabang ka. Eh kasabihan tayo mga Pilipino, ang mataas may pag bumagsak, lagapa. So gusto mo ng blessing na panong, be humble na. Hallelujah. Amen. Okay, next tayo. Malaki tayo magtapos. Okay, godly humility. Pakibalik mo ng konti. Okay. Humility is being what? Ang humility ba, pastor, yung inaapi-api ka, sinisipa-sipa ka, pinukotong-kutungan ka. Hindi yun ang humility. Ang tawag dyan, false humility. Yung parang paawa-awa ka. Tapos kunwaring pahiya-hiyain ka ng konti. Ayaw magsalita. Parang kang laging... Hindi yun ang humility. Ang godly humility is this. Knowing your stand with God. Alam mo ang katayuan mo sa Diyos. Alam mo na secure ka sa Panginoon. Kaya wala kang dapat ipagmayabang. Wala kang dapat na ipagmalaki. Dahil ikaw ay anak lamang ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, nayuyurakan ka ng mga tao si Jesus Christ, di ba? Lagi siyang inaano ng mga pariseyo. Hindi siya nagpapaano. Pero pag sumagot siya, tama yung sagot niya. Can you say amen? Di ba sabi sa kanya tama bang magbigay ng buwis? Anong sabi ng Panginoon? Kumuha siya ng coin. Kaninong to mukha? Cesar. Kay Cesar. Ibigay niyo kay Cesar, kay Cesar. Yung sa Diyos. Di ba? Pero hindi siya nagpa-api sa mga pariseyo. Hindi ibig sabihin, nahayaan mo lang na Hindi. Ibig sabihin, alam mo yung katayuan mo sa Diyos. Can you say amen? Alam mo na ikay anak ng Diyos. Alam mo na mahal ka ng Panginoon. Kaya, anong dapat mo ikatakot? Can you say amen? Diba? Yun ang ibig sabihin ng humility. Okay, next. And you understand that God is greater than you, so you can voluntarily submit yourself to God's will. Ayan. Lord, nalala niyo si Joseph, di ba? Si Joseph, yan ang sekreto niya eh. Tinapon sa balon. Ha? Sabi niya, may kalooban ng Diyos. Binenta kay Potiphar, may kalooban ng Diyos. May plano ang Panginoon. Kasi pag alam mo may plano ang Diyos, maaaring hindi mo maintindihan, maaaring ngayon hindi mo maunawaan, maaaring ngayon mahirap tanggapin.
Pero dahil alam mo, all things work together for good to them that love the Lord. Can you say amen? Amen. Isa pang palakpak para sa Panginoon. Humility is the secret to wealth, honor, and life. Okay, next. Ano na lang? Tatlo na lang. Tapos na. Okay, number 3. Basahin nyo nga. Okay, scripture. Dishonest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow. Ano mang uri ng pandaraya? Gusto niyo pa gamitin ko? Excuse me for this word. Pandurugas, panggagancho, pananamantala sa kapwa. Magkakapera ka. Malaki. Kaagad. Pero mawawala. Nabalitaan niyo ba si Amarillo? Yung nang-scam doon sa Pilipinas? Billions of pesos. Billions, sister. Mahirap bilangin yun. Ano niya? Niloko niya yung mga tao. Nag-scam siya, mga kapatid. Yes. O ang tanong, happy ba siya? Palagi ko hindi happy. Nagtago siya sa Malaysia. Ngayon, nahuli na, mga kapatid. Nahuli na siya. So, pansamantalang kaligayahan lang di ba? Sabi ng Bible, hindi ba alam pa unti-unti? Save ka lang. Save ka lang. Kahit. Kahit ka. Kahit. Sa pera. Tuka. Kahit. Unti-unti lang. Say amen. Pero honest naman yung buhay mo. Alam niyo, huwag kayong maniwala sa mga nagkasabi sa inyo, domestic helper ka lang. Ano kung domestic helper ka? Marangal yung pinag-aakitaan mo. Huwag ka lang mandaya, huwag ka lang mangupit, huwag ka lang gumawa ng hindi maganda. Bakit? Pagpapalain ka ng Diyos. Inasabi ko sa iyo, palapakanganin niyo ang Panginoon. Ano ba? Next. Lazy hands make a man poor, but diligent hands brings wealth. Sabi ng Pilipino, pag may tiyaga, yes, totoo yun. Kailangan matyaga ka lang. Matyaga. Kailangan ng ganito. Hello? Ano to? Wise, diba? Kailangan, yan nga, wisdom mo, the principle of wisdom and wealth. Karunungan. Ano, bigyan kayo ng tip, mga kapatid. Okay. Gusto mong yumaman? Ito sabi nung sa kong kakilala. Siya, mayaman siya. Pastor. Sabi niya, Pastor, kung gusto mong yumaman, kailangan mag-aral ka kung paanong i-manage ang pera. Dahil kahit anong gawin mo, kahit gaano kalaking pera dumating sa buhay mo, kung hindi ka marunong magpatakbo ng pera, hindi ka yaman. Kaya mag-aral kayo kung paano patakbuhin ang pera. Huwag ikaw ang tumakbo sa pera. Yung pera mo ang patakbuhin mo. Hindi ako nag-ibiro. Nakakita ko to, pero yung sabi niya sa akin, dapat ang pera mo nagtatrabaho para sa iyo. Kaya gusto ko siya ulit makita para another lesson na naman. Di ba? Kanya say amen. Amen. Napasin niyo yung mga inchik dito, di ba? Sa bangko, sister, punta ka. Hindi mo matatanda. Kita mo, may red, mayroon. Ano mo yan? Ako di maintindihan eh. Sabi sa akin ni Brother Glenn Misa, sabi niya, Pastor, mag-aral ka niyan. Yung sa stock market. Eh, Pastor, domestic helper na ako. Uy, kahit domestic helper kayo, kung marunong kayo niya, yayaman kayo. Kailangan pag-aralan mo. Hello? Yung mga itsura niyo sa akin, sabi niya. Ang nasa isip niyo kagad, Pastor, mahirap yan. Pero alam niyo, may nagsabi, hindi raw, pag nakuha mo na raw, madali na. Dapat daw may mga investment tayo, mga kapatid. Kaya ako, ang investment ko na doon sa, sa Maxim. Kapitikura. Sa Pizza Hut. Ito nyo, siya yung mayaman. Hindi ba? Magdapat kayo. Sino yung mayaman? Si Jollibee. Oo. Diba? Hindi ba kayo Jollibee? Oo, hawa ka naman. Okay, tayo. Yan. This is a warning against what? Get rich quick schemes. Lalo na tayong mga domestic helpers, mga kapatid. Maraming mga nagpupunta sa Hong Kong kung ano-ano mga negosyong ino-offer sa atin. Pag-ingat po tayo. Ito, diretsa kasi kami ni Mr. G, na biktima kami nun eh. Na prosperity kami nun.
Ganda ng pangalan, prosperity. Prosperity. Oo. Pinadala na ko ni Sir G, di ba may magkano yun may? 20 something? 14? 17? 1,000? Masakit ano? 1,000 pesos, hindi naman milyon, ano? Pero masakit na sa bulsa yun, sa kanya, bulsa niya. Pero pumunta ako doon, ako sa office nila, doon sa may Ortigas. Pagdating ko, naka-t-shirt lang ako. Naku, pagkakita ko mga kapatid, yung mga tao, mga naka-suit, mga naka-necktie. Tapos pagtabi ko na, may mga babae, nag-uusap, nagaganda ng mga forma. Kala mo mga modelo, mga kapatid. Sabi nila, ilang thousands of dollars? Dollars! Yayaman na kami. After 1 week, nagsara. Doon papunta ko. Na-scam pala mga kapatid. Eto, warning ito. Hindi bali nang i-gather mo ang pera mo little by little. Kasi alam niyo ang problema sa mga get rich quick, yung mga pyramiding na yan, ang offer sa'yo, sister, pag in-invest mo yan, wala pang 3 months, doble na pera mo. At totoo yun. Maniwala ka siya, hindi, totoo yun. Totoo yun. Madodoble talaga kasi nakita ko na eh. May kaibigan ako noon na pastor, sumama siya sa kanya. Aba mga kapatid, biglang naging big shot. Dati pa, barko-barko lang pag pumupunta ng conference namin. Aba, naka-aeroplano na, nakatodo na. Iba na itsura mga kapatid. Bongga na siya. Oo, hindi, nilapitan kami. Sabi niya sa amin, pastor, mo to. Mga cheque yan, 100,000. 500. Sabi ko, dalawoy kami mga kapatid. Punta kayo magkunwari dyan, di ba? Kayo rin, di ba? Oo. Kasi yun ang technique nun eh. Pero siya kumikita talaga, totoo tagang kumikita siya. Kasi nauna siya eh, ang problema ko. Pag nahuli ka na dyan, ikaw ang babagkabayad eh. Yes. Eh, buti na lang, nung time na yun na nag-share sa amin, wala akong pera talaga. Pero gusto ko talaga, aaminin ko sa inyo. Kasi ang bilis ng pera. Sabi mo, invest siya ng 50,000, in just 2 months, 100,000 na, sister. Tapos kita mo naman sa kanya, may sasakyan na eh. Kaya kami, ingit na ingit talaga. Sabi na isang kasama, si Pastor Ray Diamante, kasama namin. Sabi ni Pastor Ray Diamante, bibenta ko yata yung kotse ko para invest yan. Pag alis niya, may isa kami kasamang pastor, si Pastor Joshua Modia. Sabi niya, to, kasi tawagan namin sa Bible School to, para kami mga Ilonggo. Sabi niya, to, wawarningan ko lang kayo. Kaya kami naghirap. Akala namin, kasi pala biro yun eh. Nagbibiro mo. Hindi, sabi niya. Ngayon, time to, hindi ako nagbibiro. Kaya kami naghirap, yung lolo ko, binenta yung aming mga lupa, kalabaw, lahat. Dahil sa ganyang mga scams. So sa awa ng panda, sa warning niya, hindi na pala nag-invest sa amin. Alam nyo, after 3 months, nagkahabulan na mga. Kasi nga, ang andon, ang problema ito eh. Alam nyo bakit ang problema? Once na kumita ka na dyan, okay, 100,000. Ay, engganyo kasi siya rin. Invest ko ulit, parang 200 na. Invest na naman, 200 na ngayon. Oh! Hallelujah pa. Naging 400 na. Nakago ko kaya talaga. Di sayang eh, kasi pag nag-invest ko, magiging 800 na. Naku po, in-invest mo, nagsara patay ka. Eh, maniwala kasi hindi. Ganyan lahat nangyari. Sa Baguio noon, meron yung mariposa na tinatawag, yung mga card. Naku, may kakilala akong mga kapatid talaga naman. Hanggang ngayon, bahay niya na, ibenta niya na. Pinag-ipunan niya sa abroad yung kanyang bahay, na-ibenta dahil lang sa ganyan. Alam niyo, kwento niya sa akin? Nagpunta siya rito sa Hong Kong, nagkakwentuhan kami. Sabi niya, Pastor, nung mga time na bonggang-bongga yung mariposa na yun, alam niyo, humihiga sila sa bahay nila. Puro pera yan. Sa sobrang dami ng pera, hindi mo na binibilang. Alam mo, ginagawa na lang na daw, kukunin mo yung pera, kunin mo yan. Pagtapatin mo, okay na yan. Pagtapatin mo, yun na gano'n na. Sa sobrang dami ng pera nila. Ang problema, sabi niya, sa sobrang pagkagahaman. Kasi magiging greedy ka dyan. Hindi siya nagtabi. Inano niya ulit, ininvest niya ulit lahat. Biglang lumabas yung balita na kesyo na hold up daw yung may-ari. Wala na pong nangyari to. Warning lang naman. Pero in the end, pera mo yan. Okay? Kung gusto mong invest, walang magagawa sa gusto mo. At hindi rin kita pipigilan. Yeah. Hindi niyo mga kapatid. Ito ay reminder lang, paalaala. Ngayon, sakaling maingganyo ka, gusto mong invest, pera mo yun. Pero magkapupunta kay pastor, sisisihin mo ako. Si pastor kasi hindi ako pinag
Hello? Ay, hindi. Tumatawa kayo mga kapatid. Marami ako nakitang ganyan. Matapat sila sa Panginoon. Nag-join sa mga ganyang mga negosyo, mga kapatid. Aba, hindi yan. Ang kalaban pa nila yung simbahan. Hindi man lang daw tumulong yung simbahan. Aba, nung bonggacious ka, nalimutan mo yung simbahan. Kasi wala na magpautang. Hindi, diretsahan ang usapan to, ha? Straight from the shoulder. Yan. Kaya pag pinagyaman ka ng Panginoon at maayos yung trabaho, honest yung iyong negosyo, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Palapasin ang Panginoon. 5 minutes na lang ako, 5 minutes. Okay. Stick with what you know. Anong ibig sabihin niya? Kung mag-inegosyo kayo, yung alam mo na trabaho. Yes. Pag uwi nyo sa Pilipinas, mag-inegosyo ka, sister, yung mahal mo na trabaho. right. Huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo alam. Yes. May mga lumalapit sa akin, Pastor, pag uwi ko pa sa Pilipinas, magkatayo kami ng computer shop. Sabi ko, ano alam mo sa computer? Wala. Paano ka mag-computer shop? Eh, wala kang alam dyan. Right. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman problema yon. Alamin mo muna bago ka mag-invest. Naintindihan niyo mga kapatid? Alamin mo muna. Kung pagkain ng gilig mo, magtayo kayo. Ito, another advice sa inyo ng mga nagkaplano mo for good. Gusto nyo maging milyonarya? Praise the Lord. Huwag kami kalimutan. Pag sikat na yung restaurant po, kailangan may libreng kahit isang meal lang sa pastor. Okay? Ang point ko rito. Nakatawa ko na kayo. Okay. Ang point ko rito ay ito. Ano? Mag-invest kasi sa bagay, alamin mo, pag-aralan mo maigi. At ito, huwag kayong mag-negosyo na wala kayo doon. Unless may mapagkakatiwalaan kayo na taong katiwa-tiwala. Marami na nangyaring ganyan, nag-business, ano nangyari? Kasi nga, dahil hindi niya pera yon, wala siyang pake. Diba? Okay. So, next. Naging monkey business. Okay. Ano pa? Do not risk borrowed money. Hanggat maaari kung mag-inegosyo kayo, huwag utang. Cash. Di ba, yung pag-ipunan mo na lang. At least kahit na bankrupt, walang hahabol sa'yo na bumbay. Natindihan niyo mga kapatid? Ito mga practical advice from the book of Proverbs yan. Okay, next. Do not make quick decisions. Alam niyo kasi minsan nangyayari, may mag-o-offer sa'yo. Alam mo itong ano to, prangkisa na ito, kapatid, tinan mo. Ayan o, ayan, hallelujah, praise God. Ayan. Bakit may hallelujah, praise God? Kasi minsan, kapatid mo sa Panginoon, maaaring baka pastor pa yun, mag-o-offer sa'yo ng negosyo. Now, hindi ko sinasabing mag-doubt ka, pero tandaan mo, pera mo yan. Pinaghirapan mo yan. Huwag kang invest ka agad. Pag-aralan mo muna, limliman mo muna, parang itlog. Hello? Kumari, isang buwan muna na prayer. O, sige Brad, o pastor, o sino ka man, balik ka na lang after 1 month. Huwag ka muna tatawag, Chris. Kasi, hindi ka titigilan yan. Siyempre, ang purpose niya, baka may commission siya dyan, o ano man yung makukuha niya dyan. Kasi hindi ganun yun eh. Ito sa buhay, mga kapatid, ito, diretsa ang usapan again, straight talk. Walang libre sa buhay. Kaya nga, ang kasabihan nila, if it's too good to be true, it's not true. Tindihan nyo? Kahit sa ano, ang Bangkong Sentral ng Pilipinas, nag-release sila. Ang sabi nila, in-interview, dahil sa scam na yun, sa Amalilyo na yan, anong sabi nila? If it's too good to be true, it's not true. Kahit sa bangko, makakita ba kayo sa bangko, pag invest mo, kinabukasan, may income na? Wala. In fact, 1 point something lang per annum ang interest mo. Okay, next tayo. Sige, please. Yung mga scripture, kayo na magsulat, ha? Sulat ka lang. Seek good counsel. Magpa-advise kayo, mga kapatid. At ito ang payo ko sa inyo. Kung magpapa-advise kayo, doon sa tao na may experience na roon. Hello? Papa-advise ka sa kaibigan mo. Yung kaibigan mo, gastador. Hindi ba? Magpa-advise ka doon sa masinop, doon sa marunong mag-ano. Can you say amen? Okay, tuloy tayo. Number 4. Magkatapos na tayo. Sige, tuloy. Isa pa. Honesty and kindness. Ano sabi ng Bible? Dishonest money dwindles away. Kapag sa mali mo kinuha yan, hindi yan magtatagal. Tandaan niyo yan mga kapatid. Mawawala yan. Tuloy. He who increases his wealth by exorbitant interest
amasses it for another, who will be kind to the poor. This is a warning against dishonesty or dishonest gain. Meron kayong sa palengke, pwesto, wag mong injection ng tubig yung baboy. Hindi, di ba nagtataka ka minsan, di ba? Magluluto ka ng manok, hindi pagprito mo, bzzz. Paano may tubig sa loob? Subukan nyo lang, experiment nyo. Maglagay kayo ng oil, mainit, lagyan yung tubig, ano mangyari? Bzzz, di ba? Talsik lang sa buka. Huwag kayong mandaya, pati yung timbangan magyandayain. Eh, pastor, ginagawa naman ng iba. Eh, ano kung ginagawa nila? Honest ka. Hello? 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 Oh, straight talk ito, mga kapatid. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Yan. Kailangan magtrabaho tayo ng honest. Okay. Last. An honest centavo is better than a stolen peso. Okay, tuloy. Diba? Okay. Here today, gone tomorrow. Dito tayo mag-i-end. In the end, conclusion of the whole matter. Ang kayamanan, nandito ngayon, bukas. Huwag magtiwala sa kayamanan. Hindi ko talaga malilimutan. Kaya hanggang ngayon, all ko sinasabi. Sa Baguio City noon, nag-earthquake, mga kapatid, 1990s. May Bible study ako sa Bakaking. Ang pangalan lugar, Bakaking. Pababa yan. Pag dumadaan kami dyan, meron doon napakagandang A-house. Sa Baguio kasi uso yung A-house. Parang American style. Ang ganda, mga kapatid. Yung kanyang gilid, glass yun. Kitang-kita mo yung buong valley. Wow, ang ganda. Sabi ko, balang araw, sabi ko. Jesus. Joke pa eh. Kasi nagandahan talaga. Kaya na nag-earthquake, mga kapatid. Yung A, naging B. At kwento ng mga kapitbahay, yung may-ari daw, taga-abroad, lahat ng kanyang salapi, ininvest niya lahat sa bahay niya. Para pag-retire niya, maganda. Halos mabaliw daw yung may-ari. Bakit? Ang lahat ng bagay dito sa lupa ay lumiliit. Pag ikaw ay nakahiga na at nakabarong o barang na may hiwa sa likod, ano man ang mga ininvest mo dito sa lupa, hindi mo pwedeng dalhin. Alam niyo, basahin niyo Ecclesiastes. Sabi ni Solomon, sabi niya, vanity of vanities, walang kabuluhan, walang kabuluhan. Sabi niya, may isang lalaki, nag-ipon, nagpakahirap siya, malungkot yung kanyang buhay. Marami siyang pera, mayaman. Pero ano nangyari? Sabi ng Bible, nung namatay siya, pinag-away-awayan ng mga anak niya, winaldas yung pinaghirapan niya ng ilang taon. Familiar ba ang istorya? Amen. Yes. Familiar story. Ang ating pinag-usapan, kayamanan. Hindi masama ang kayamanan. Ang blessing ng Panginoon nagbibigay ng wealth. Pero He adds no sorrow with it. Amen. Yan ang ating ipag-pray. Lord, ang alam nyo anong prayer ko? Sa Proverbs chapter 30, basahin nyo na sa bahay ninyo. Sabi ni King Agor, Lord, huwag mo akong pagyamanin na lalaitin na kita. Makalimutan kita. Huwag mo rin akong paghirapin na sumpain na kita. Na ako'y mamamalimos. Tama lang, Lord. Kaya sa'yo, di ba? Tama lang. Hindi ka mahirap, hindi ka naman bilyonaryo. Kasi nakakatulog ka ng mahimbing. Di ba? Mayroon kang bahay, masaya yung pamilya mo. Okay, isa bang scripture? Sige pa, isa pa? Isa natin yan? Isa pa? Okay, sulat nyo na lang ha, sa mga nagsulat. Sorry. Sige, mamaya, balik mamaya. Ito na. Ganyan yung mamaya. Sige, tuloy. Ayan, okay, tayo mag-i-end. Yung mga sulat, balik namin mamaya, ha? Mag-i-end tayo dito. Sabi ng Panginoong Jesucristo, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul?
Or what can a man give in exchange for his soul? This is a very sobering question from the Lord. Sabi ng Panginoon, pagayamanin kita, pero ano ang ginansya mo? Makuha mo nga lahat ng kayamanan. Pero ang kaluluwa mo naman ay mapahama. Hello. Kaya ngayon, ating i-offer sa Panginoon yung best gift sa lahat. Maganda yung offering, yung pera, maganda yun. Pero ating i-offer ano? Yung ating sarili. Amen. Lord, I offer myself. Amen. Narito ako. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Alam kong teaching itong ating ginawa, pero naniniwala ko God is talking to you at nais kang pagpalain ng Panginoon. Pero bago mo isipin yung mga financial na pagpapala, material na pagpapala, unahin natin ngayong hapon yung spiritual na pagpapala. Sapagkat anong pakinabang ng lahat mong yaman at rangya kung hindi naman madadala kapag naparam ang iyong buhay. Ating taas ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Nais namin ialay sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili. Oo, Panginoon, nais mo na kami ay pagyamanin. Nais mo na maging maganda ang aming buhay. Maging marangyang ang aming mga buhay, Panginoon. At kung minsan, Lord, nandun na yung aming focus sa mga material na mga bagay. Doon na sa aming makakamit, sa aming maiipon, Panginoon. Pero Lord, ang sabi mo, lay not up treasures here on earth, where there is rust and thieves, at kung ano pa mga sumisira, Panginoon. Pero ang sabi mo, mag-ipon kami ng aming kayamanan doon sa langit, Panginoon, na hindi masisira. Kaya Lord God, eto ngayon ang aming unahin. We want to offer our life to you. Ngayong hapon, mga kapatid, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I offer myself. I offer my heart, Panginoon. Sinusubo ko ang aking buhay ko sa iyo, Panginoon. Sinusubo ko ang puso ko, Panginoon, sa iyo. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang aking buhay, ang aking alay, Panginoon. Kagaya ng mga Macedonians, Panginoon. Inuna ka muna nila, Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sige, mga kapatid ko sa Panginoon. Come on, offer your life to God right now. Ialay mo sa Diyos ang iyong buhay. Ialay mo sa Panginoon ang iyong sarili. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, hallelujah. Huwag kang mahiya, kapatid ko sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Ialay mo sa Panginoon ang iyong sarili. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Tanggapin mo ang aking alay, Panginoon. Tanggapin mo ang aking buhay, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, tanggap ka ng Diyos, maging sino ka man. Ano man ang mga problema mo, ano man ang mga background mo sa buhay, sa iyong pamilya, mahal ka ng Diyos. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Inialay niya ang pinakamaginding alay sa lahat. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus.